Hi guys, welcome to the Marine Engineers Ideas. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa Marine Growth Prevention System or MGPS. So, what is the Marine Growth Prevention? It is an equipment which is designed to prevent marine growth from accumulating on submerged surface such as pipes and other submerged equipment to avoid corrosion. So these are the marine growth, the barnacles, algae, and the mussels. So yun po yung pinapatay ng GPS para hindi siya mag-accumulate doon sa mga filters and coolers. So here are the examples of the marine growth. This is algae, barnacles, and the mussels. Ito algae, ito yung mga lumot, no? Na pwede mag-accumulate sa sa system ng mga coolers, no? Ito naman yung sisi, barnacles, mga sisi. Ito naman yung tahong, no? So what are the detrimental effects of the marine growth? So number one is the reduced efficiency. So assuming na mag-accumulate yung yung mga barnacles at saka mga mussels into the seawater filters or the coolers, anong mangyari? The efficiency for the transfer of heat ay malilesen kasi nga puro na puro na tawag doon sisina yung filters. Anong mangyari doon sa filters? Malilesen yung flow rate ng seawater cooling, 'di ba? So kapag naglesen, yung yung mga coolers ay iinit pa yung pag-absorb niya ng pag-absorb niya ng tawag daw ng heat malilesen kasi nga barado ng mga coolers at saka mga seawater filters. Okay. Increased maintenance cost. Siyempre, repetition of the cleaning of the coolers, seawater filters may lead to maintenance cost. Okay? Number 3, increased risk of breakdown. Of course, the reducing of efficiency and the increasing the maintenance cost will lead to increasing of risk of breakdown kasi nga papalya na yung mga equipment gaya ng main engine or generators pwedeng tumiric dahil sa overheating ng ng jacket cooling at saka lube oil temperature tataas, di ba? So kapag tumaas yung tumaas yung yung temperatura ng ng coolers, lalabnaw yung lalabnaw yung tawag doon, yung lube oil, bababa yung pressure ng lube oil, leading to tripping ng generators at saka ng main engine. So, number 4 is the environmental impacts. Okay. So, dito naman tayo sa kapareho niyan ng BWMS, no? So, kapag once na nagtawag doon, ballasting tayo ng ballasting tayo ng seawater, no? Ngayon, ang gagawin ng ballast water management system is to inject the chemicals, no, for disinfection para mamatay yung mga marine growth. Ngayon, di ba? Once na pumunta siya sa ibang lugar, ngayon, yung yung magdi-deballasting, siyempre, kapag walang disinfection, anong mangyari? Magkakaroon ng migration of the marine growth, which is merong impact yan sa ibang puerto or ecosystem ng ibang puerto. Kaya, dinidisinfect, tapos once na prior na i-discharge, kailangan naman na ng tawag doon ng chemical na which is neutralizing para yung yung tubig na i-discharge ay di rin makapag pollute or kasi siyempre chemicals yung inalo doon sa na pang disinfect para
para safe naman na i-discharge, neutralizing naman ang gagawin. So dito naman sa MGPS, meron siyang environmental impact kasi nga kapag once na disabled yung MGPS, anong mangyari? Magkakaroon din ng migration, mag-accumulate yung mga CC, yung yung tawag dan, yung mga tahong, tapos magma-migrate sa ibang puerto, which is there is a impact sa ecosystem ng ibang puerto, pwede maging peste siya, di ba? So this is the example of the effects of the which is the MGPS is disabled, marami siyang tawag doon, CC or pwede mga tahong na maliliit dyan na nag-accumulate sa filters. So, ito pong MGPS ay hawak pwede ni 3AA o ni First AA. Maliit lang na equipment to, maliit lang. Pero kapag kung once na binaliwala natin tong MGPS, malaking problema sa coolers, sa kapag hindi rin gumagana yung MGPS, yung papunta sa cooling ng ng tawag diyan ng aircon, mag-accumulate ng magkakaroon ng scale formation, kakalawangin hanggang sa palit yung yung butas ng tubo papunta sa aircon. Magtitrip din yung aircon kasi nga kulang sa supply ng seawater kasi yun nga marami ng kalawang at saka mga sisi. So ang daming problema na pwedeng mangyari kapag kung napabayaan itong MGPS, So what is the working principle of MGPS? Okay, the principle is to apply the electrolysis to release an electrons and metal ions in the seawater, or electrolytes. Okay? May supply na tawag doon DC current, para magkaroon ng ions or metal ions. So these are the two example of two anodes which is used in MGPS. This is the copper anodes and this is the aluminum anodes. So copper anodes is the rules of the copper anodes is to release the copper ions, in order to react in the chloride ions from the seawater to form a copper chloride. Instead na yung chloride ions ay magre-react dun sa metal, ay magre-react siya dun sa copper ion na nire-release ng MGPS, di ba? So maiiwasan yung pagkakaroon ng corrosion. Maliban doon, these copper ions can repel the marine organism, making it difficult for them to attach from themselves to the metal surface. So, another rules of the copper ions ay para ma-repel niya yung mga marine growth para hindi na siya kumapit dun sa mga pipings, or the coolers and the filters. Okay po? So, yun po yung niya, pwede siyang pamatayin ng para hindi na siya mag-accumulate or dumami dun sa submerged equipment, which is the pipes, the filters, and the coolers. Okay. So, number 2 is the aluminum anodes. Ano naman to? Aluminum anodes releases the aluminum ions in order to react from the hydroxide ions which forms aluminum hydroxides. Okay. So, itong aluminum hydroxides ay magde-deposit siya mismo dun sa sa anode para itong aluminum hydroxides ay makakatulong sa pag-avoid ng corrosion. Yun nga, alam din natin na ang anodes ay sacrificial metals po, instead na magre-react sa sa metals,
ay uunahin muna niya na na kainin yung aluminum anode. Okay? So, this is the ammeter. This is the example of the parameters which is used during the operation of the MGPS. Okay? Ngayon, kapag kung nasusobrahan siya ng tawag ng current, magti-trip siya, magti-trip yan. So, this is also the example of the flow meters, no? Dito natin malalaman kung ilan ba yung isusupply na tawag doon na seawater with the copper ions and the aluminum ions sa during navigation, kung nasa puerto man. Dito natin malalaman kung ilan yung dapat na isusupply. Kasi as per instruction sa manual, meron po siyang designated kung ilan po yung dapat na isupply, no? So yun nga, ito po yun. In normal seagoing, yung cooling sa water pump dapat yung yung volume flow rate niya ay 570, no? Pag kapag kung import, ganun pa rin. Ibig sabihin, continuous yung continuous yung gamit ng tawag dyan, or supply ng metal ion sa mga cooling seawater pumps, no? 24/7, no? Tuloy-tuloy, continuous yan. So sa sa scrubber feed pump, po siya, tawag doon, in normal seagoing, mas mataas siya, 600. Pero kapag import, 40 lang. 40 yung allowed na pwedeng ilagay, i-supply sa scrubber seawater feed pump, no? So these are the allowable parameters to be used, no? Sa copper 3.3, sa normal seagoing, import naman 1.7. Okay, in aluminum 3.9, sa import 2.1. So these are the examples. So please refer to the user's manual kung magkaiba yung brand ng ginagamit na MGPS. So in summary, copper anodes and the aluminum anodes work to create a protective electrical current, no? To deter the marine growth from accumulating in the submerged metal surface, gaya ng pipes, coolers, at saka ng filters. It is also serves as sacrificial metals that corrode over time. So dito po nagtatapos yung yung topic natin sa marine growth prevention system. Okay po. Thank you for watching po. Then wag pong kakalimutan na i-like and follow at saka i-share itong Marine Engineers Ideas.